Pero kung gumagana ba ang korte, gumagana naman. So file in the regular courts. Pag he doesn't get the justice he feels he deserves, i-appeal yung pataas. Sa tingin mo, Supreme Court. attorney, ano ang ending nitong Quadcom hearing? Wala. Yun ang tingin ko. Kaya nga tingin ko it's a waste of taxpayers' money. Tingin ko wala. I think hindi naman sila talaga naghahabol ng hatol. Ay palagay ko sa puso nila, alam nila na hindi to aabot talaga sa korte. Tingin ko ito ay pambabakbak. Well, yes, sir, maupod na ang yan din ang kinakasama ng loob ko dahil I ran on the platform of continuity and unity, particularly the Build program of the previous administration of President Duterte. And in fact, hindi lang yung Mindanao Railway ang unappropriated ang Philippine government part na mga obligations. Meron pang mga ibang mga projects na ganun din hanggang ngayon. Kaya masakit sa loob ko dahil napakalaking tulong niyan hindi lang sa Mindanao, lahat ng mga projects sa buong bansa. Nag-atat na atat kayong papuntahin yan dyan tao na yan, si Atty. Lopez, tapos hindi ka maniniwala. O tapos ngayon, anong gusto mo? Nangyayari na yung kagustuhan mo. Pero sa mata ng taong bayan, oo, ikaw ay isang. Alam niyo na yan, mga kasama. I-type nyo sa comment section kung ano itong matanda na ito. Tignan nyo, the way siya magtanong. Ito naman mga pinagkaisahan ito si attorney. Napakarami nila dyan. Pwede namang sabihin, wag na natin sa contempt yan. Nagsasabi, umati na nga eh. Kaya nga ayaw, umati ng iba dahil ganyan ang ginagawa nyo. Yes. Magandang umaga sa inyo lahat. Nandito naman si Goods nagbabalik. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Dahil lang ba nabastos ka o napahiya ka? Oo, talagang gusto mo at ginusto mo na ipa-cite and contempt, si Atty. Lopez? Grabe ho ang nangyari. Kaya sabi natin, dito natin makikita, pag ayaw nila ang sagot, hahanap sila ng panibagong ibubutas. Dahil basta nainis itong si Mount Apo, sabi ni Tatay Digong, talagang pinurso niya na i-cite in contempt si Atty. Lopez. Napaka-simpleng sagot, mahinaw na sagot, nang guilty ka pa. Dahil lang hindi mo nagustuhan yung sinabi ni Atty. Lopez, ganon. Eto ipapasok natin yan, pero bago natin simulan ang ating talakayan, reaksyon, isang like, isang share, all good sa po tayo dyan. At abangan nyo sa dulo ng ating video, si Atty. Jimmy Bondoc, nagsalita na ho. Kung ano talaga ang totoo sa totoo. Attorney, aabangan natin yan, Eto na, ipasok natin to si sino ito? Matandang na to eh. Ipasok mo. Mr. Chair, kanina pa kasi na tinatanong natin si Atty. Lopez na sinasabi niya parang wala siyang alam sa confidential funds. Not until na sinabi ng ating si DS Suarez, yung tungkol dun sa dalawang letter. Nang ibig sabihin, meron siyang alam kahit papaano dito sa confidential funds. Pero kung di pa binrot out itong letter na to, na talagang kayo, yung nakapirma dito, ay talagang mukhang pangangatawan na ninyo, na wala talaga kayong alam. Tama ba yung impression ko? Your Honor, wala po talaga akong alam as regards the disbursement, utilization. Hindi yon. Yung the whole, yung confidential funds. Kasi parang sinasabi mo kanina na labas ka doon sa confidential funds. Kasi from budgeting, kasi tinanong ko nung last meeting, si Mr. Tendo, Rabago, napag-usapan naman talaga ito, yung 125, na pagre-request, nung 125. So may alam ka doon. Siguro ma'am, for the record, Mr. Chair, Your Honor, Mr. Chair. Yes, please continue. Ayun lang Atty. po yung Lopez. point of clarification. Ang point of clarification is that I am aware that in the budget of the OVP, meron po tayong confidential funds. Ang wala lang po akong direct or personal information is as regards the utilization, disbursement of Well, the set fund. I respect your Yun po your yung answer to that. May clarification. Pero Oo. you respect me also na hindi ako naniniwala. I understand, sir. Anong pakialam namin kung hindi ka naniniwala? Nag-atat na atat kayong papuntahin yan dyan tao na yan, si Atty. Lopez, tapos hindi ka maniniwala. Tapos ngayon, anong gusto mo? Nangyayari na yung kagustuhan mo. Pero sa mata ng taong bayan, ikaw ay isang.
Alam niyo na yan, mga kasama. I-type nyo sa comment section kung ano itong matanda na ito. Tignan nyo, the way siya magtanong. Ito naman mga pinagkaisahan ito si attorney. Napakarami nila dyan. Pwede namang sabihin, wag na natin side contempt yan. Nagsasabi, umate na nga eh. Kaya nga ayaw umate ng iba dahil ganyan ang ginagawa nyo. Napatunayan na naman natin. Diba? Anong gusto nyo na naman? Pag dumalo yung iba, cite and contempt para makaganti kayo, di umano. Kay Ate Sara, malapit na ho talaga ang Mayo. Abangan nyo kung mananalo pa yung mga party list nyo. Kayo ho ay party list lang, alalahanin nyo. Party list lang ho kayo. Kung sino yung mga nagmamatapang-matapangan dyan, iilan lang ho yung boto nyo kumpara doon sa boto ni Ate Sara. Bilog ho ang mundo. Bilog ang gulong. Makapag-ikot ng gulong, nako, kayo ang makulong. Abangan nyo yan. Eto, tuloy. So, naniniwala ka ba na yung confidential fund is a public fund? It is not private. Natural. Yes, Your Honor. Grabe Okay, mga, so ano ba naman tanong yun? Tipakalong, anak naman ng tipakalong. Ganyan ba ang, yung bumoto dito sa, binoto ba to o gunawa ng hocus-pocus yung boto? Kasi hindi ko kilala tong, anong pangalan ng party list nito? Hindi ko kilala eh. Kaya nagtaka ako, nanalo. Baka ginawa ng hocus-pocus yung mono. Tuloy. lahat po ng public fund, according to the law, ay ino-audit yan. At tinitignan kung saan ginamit at dapat alam din ng bayan, ng taong bayan, saan niya napunta. Yes, Your Tama, Honor. oo. Kaya walang confidential na nga, pino-confidential pa natin yung paggasta nito. At sinasabi natin, kaya gusto natin baguhin yun kung magtutuloy pa rin yung confidential fund, hindi lang dapat speaker, hindi lang dapat Senate President, hindi lang dapat agency ang nakakaalam nitong utilization ng confidential funds. At doon tayo nanggagaling, mabago yung mga But of course, ang position namin, i-abolish yan. Okay, Mr. Speaker, dahil dito sa Kita sulat nyo na ang to, intention Mr. nyo? Halata kayo eh. Gusto nyo i-abolish ang confidential fund? Paano na yung natutulungan ng mga confidential fund? Ang gusto ng tao, kayo naman ang i-abolish dyan sa Kongreso. Mawala na kayo kasi pandagdag lang kayo sa budget. Wala naman kayo nagagawang maganda, di umano. Sabi ni Nestor. Salamat Nestor nag-comment ka. Nestor, bakit gusto mo na may abolish yung sino yung mga buaya dyan? Wala ho, puro budget lang daw. Budget lang daw pinag-uusapan yung dating mahirap, nagiging mayaman. Yung dating naka-tricycle, ngayon may artista ba? Yung dating naka-Seiko, ngayon naka-Rolex. Ano na nangyayari sa pondo ng bayan? Di napupunta lang sa kanila daw, di umon. Yan ang sabi ni Kuya Nestor. Tuloy natin. Galing talaga ni Kuya Nestor. Speaker, Mr. Chair, sinasabi kasi dito sa sulat na ito na tama ba, request lang sa COA na wag pagbigyan yung aming request for the subpoena? It was really just a request directed to the Commission on Audit, Your Honor. Pero Mr. Chair, on the second paragraph nung kanyang letter, yung letter po ni Attorney Lopez, nakalagay dito we are of the position that the subject subpoena should not be complied with for the following reasons. Ayun, na-explain mo na yon. Ano po bang ibig sabihin ng should not? Are you commanding? Are you demanding the COA na wag sumunod doon sa subpoena doon sa STECUM? If Your Honor, Mr. Chair. Please continue, Attorney. Kayo abogado yan. Lahat po ng pwedeng gawin ng isang abogado para sa kanilang kibabuti o doon sa mga taong pinapatawag, pwede hong gawin yan. Kahit sang abogado kayo magtanong, ganyan po ang taktika ng isang abogado. Ngayon, kina-question mo. Ngayon nga, di ba, may kaso ka, di umano. Na-convict ka. Ginagawan ka ng paraan ng abogado mo. Ganon din yan. Kaya yung tanong mo, baseless. Wala nang naniniwala sa inyo. Kahit saan nyo papuntahin yung mga kaso na yan, kahit ginawa nyo, kinontempt nyo si Atty. Lopez, naniniwala kami, pagdating ng araw, bawi-bawi din. Oo. Tsaka hindi humaganda yung pinagagawa nyo. Dinaig nyo pa yung hukuman. Dahil lang ayaw nyo lang sa sagot. Oo, halata naman ho kayo. Napakarami nyo dyan Majority win, ika nga. Ang kalaban nyo, ito lang.
Oo, yung mga nagtatrabaho kay Ate Sara. Bakit? Ha? Oo, nung ang Pangulong Duterte ang kaharap nyo, hindi kayo makapagsalita ng mga ganyan. Dahil sinusupalpal kayo. At nahihira, ano doon, nabubulak, nasusupalpal sila at napapahiya sa harap ng kamera. Oo, dahil takot kayo, dahil pag kinontempt nyo, ando na yung mga tao nasa labas ng Kongreso. At kayo ngayon ang, naku po. Diba? Yun ang katotohanan. O, tuloy mo. Attorney Yes, Lopez. if you read the entirety of the letter, it is really a respectful request sa Commission on Audit. We are not demanding them or Oh, instructing respectful, them. ah. It is really a respectful request if you read in the Well, entirety. Yes, oo. Pero pag should kasi, parang demanding na yon, commanding na yon para sa akin, no? And Okay? yes, and Okay, may so I also kung- add, Yes, kung hindi ito demanding, commanding, parang siga-siga ba yung Office of the Vice President na utusan yung OVP, Yung utusan COA. ang COA na hindi kami sundin ang ah, Congress. Grabe yung terminology niya, no? Ibang klase ka, ate. Naniniwala na talaga ang sambayan ng Pilipino. Oo. Talagang lumaki ka sa Mount Apo daw di umano. Sabi ni Tatay Digong. Oo, paniliwang paniwala na sila. O kasi yung mga salitaan nito, ibang klase, no? or House of Ah, Representatives. Your Honor, Mr. Chair, hindi po siga-siga ang OVP. It is really just a respectful request, Your Honor, for them to consider our position. Like all position papers filed, ito po yung we feel that these are the issues that we needed to raise. So, Okay. which we addressed to the Commission on Audit. Okay. So kanina, Mr. Chair, no, binanggit na ng ating mga colleagues yung mga dahilan, no, kung bakit mali ang paniniwala ng Office of the Vice President, kung bakit we are holding a hearing in aid of legislation dahil sabi nila wala pa daw batas o wala pa daw panukalang batas. So kaya nga tayo nag-hear ng, 'di ba? Malinaw naman na 'yan. Pero dito sa letter na ito, Mr. Chair, may plano talaga ang Office of the Vice President na mag-interfere doon sa ating conduct ng ating proceedings. Dahil dito, Mr. Chair. At I'm sorry, Attorney Lopez, no, dahil ikaw yung nakapirma dito. And according to our rule, one of the Kita nyo, planado na talaga nila yan. Oo. Siya lang yung nagpa-cite in contempt. Pero planado na nila yan na iko-contempt yung isa sa resource person nila na pinatawag. Oo. Halataan naman eh. Kasi nung una pa lang, doon pa lang yung isang kalbo doon, laging high blood, no, pag tinanong si attorney. Ngayon, dinaan na lang dito kay Mount Apo. Kaya ganun na nangyari. Oh, alam na natin ang resulta. Abangan natin sa November 25 kung ano hong mangyayari. Baka magsalita na ho ang Ate Sara dito. Pag nagalit ang Ate Sara, ewan ko na lang ho talaga. Oo, yan ang sabi ni RJ. Salamat, RJ. Tuloy. reasons on the undue interference in the conduct of proceedings. So may I move, Mr. Chairs, na nag-violate si Attorney Lopez dito sa ating proceedings or doon sa ating trabaho due to this Section 11, letter F, undue interference in the conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. I move. Yan may ads lang ho Mr. Chair, before you make the ruling, Any second? if I may be allowed, Any second to the motion? uh, Duly seconded? Is there any objection? Your Hearing none, the Honor. motion is carried. respectfully, it was not the intention of the Office of the Vice President to, Grabe, Attorney, you wait for me to acknowledge you. okay, I'm sorry. Kita nyo, di ba? Planado talaga yan. Di ba? O, ulitin natin para marinig natin na maayos kung ano yung sinabi nito ni Babaita. Grabe, no? Pinagtulungan si attorney. Mr. Chair, before you make the ruling, Any second? if I may be allowed, Any second to the motion? uh, May hingi ng responded. nakatingin siya sa chairman eh. Hearing Honor. none, the motion is carried. respectfully, read ka it was agad. not the intention of the Office of the Vice President to, Attorney, you wait for me to acknowledge you. okay, I'm sorry. For that, Apologize, Your Honor.
I would like to seek reconsideration, Your Honor, of that recent resolution to cite me in contempt, Your Honor. For the record, it was just a respectful request to the Commission on Audit. There was no intention, Your Honor, to demand from them or to order them or to commandeer them into something Huwag ka that they matakot, did not attorney. want to do. Oo. It was really Huwag ka matakot, attorney. Meron ding ano yan, bawi-bawi din yan susunod. Baka makita rin natin, nakakulong din yan. Hindi lang dyan sa Congress. Baka sa piitan pa mismo. Ganun lang kasimple yun. Di umano. something that we requested of the Commission on Audit. And at the end of the day, it is still the Commission on Audit who will decide best, Your Honor. And on another matter, this is a personal note for the Congressman Franz. Ma'am, I truly apologize if there was something in that letter that slighted you on a personal note. It was not my intention, Your Honor. I deeply apologize, and I wish and I hope you would consider my apology. This is my personal apology, ma'am. And I would like to request to the members of the Honorable Committee to lift that contempt order or to reconsider and grant my request, Your Honor, not to cite me in contempt. Maraming salamat, Your Honor, Mr. Chair. Hindi yan papayag. Yan ang plano nila talaga. Ibang klase talaga, no? Merong talagang gusto silang tumbukin dito. Gigil niyo yung mga tao niyan, malamang. Sigurado yan. Nako po, eto na. Tuloy. What is the pleasure of Congresswoman Franz Castro? Ikaw si Mr. Chair. Oo, kaya mong ilif yan. Kung gugustuhin mo. Kaso planado nga eh. Planano nyo na eh. Kaya kayo nagkaroon ng suspended eh. 1 minute, 2 minute eh. Planano nyo na yan. Para lang talaga i-cite in contempt to si attorney. Ang ganda ng mga sagot ni attorney. Lahat na puro, hindi niya inaamin. Wala siyang inaamin eh. Dahil sa kagustuhan nyo lang, para may pahiya kayo di umano, eto na. Ha? Totoo. Totoo, di ba? Pasok. Kinakabahan na siya, Kinakabahan na siya. Nangangatal siya. Kahit kasi, ayaw na nga ng mga tao, yung mga tao na nagsasabi, huwag nyo nang cite contempt yan. Wala rin kayong magagawa. Hindi. Utos daw di umano. Kaya sunod-sunuran na lang sila sa utos. Sige, pasok. Chair, on a personal, no, the apology is accepted. However, in the totality of the discussion from 10 o'clock up to now, nakita natin, Mr. Chair, no, very evasive, yung mga sagot ni Attorney Lopez. Kita nyo? Yun the way siya magsalita, alam nyo parang kinakabahan siya. Di ba? Wala siya magawa kasi utos na nakararami. Dinaan lang sa kanya. Kaya ganon. Ulitin natin ha. Tingnan nyo paano siya magsalita. Yung mga sagot ni Attorney Lopez. Diba? Saka nakita talaga natin na itong letter na to, hindi lang itong letter na to, Mr. Chair, yung totality talaga ng mga discussions pa kanina. Yun yung dahilan bakit natin siya gustong nag-move tayo na to cite in contempt. Kaya, Mr. Chair, I stand by my motion, Mr. Chair. Okay, since we have already cited Attorney Lopez in contempt. Hindi ho nakakatuwa yung pinagagawa niyo. Meron na ng mga pag nakapanood ito mga kababayan natin, panibagong dagdag na naman sa galit para sa inyo. Di ba? Totoo. Sa totoo lang tayo, ha? Tapusin natin to. The question now is the period. So what is the pleasure of the body? May we know from Congresswoman Franz Castro? Since maximum naman, Mr. Chair, no, na penalty natin dito is 10 days, considering the health nung ating resource person. Nakita naman natin siya kanina. No? And naging matyaga naman siya din sa pagsagot sa atin. So, ano ba talaga, ate? Ano ba talaga? Matyaga o ano? Kanina sinabi mo parang, ewan, talagang kagustuhan nyo lang talaga yan. Tuloy! We'll have the next meeting on November 25, Mr. Chair. So, I move na until November 25. Which is So, iniklian mo pa. Ginawa mo pang 5 days. Dapat tinodo mo na ng 10 days kasi 10 days ang pinaka-normal sa bagay, ganyan talaga. Abangan na lang natin mga kasama yung susunod na hearing. Susunod na palabas.
Oo, meron naman silang contempt. Ngayon, ang sagot, dito ha, may sagot si attorney dito. Si attorney Bondok ha, patungkol dyan sa nangyayari sa kamera na yan. Ibang klase daw ho talaga. Dahil sa mga pinagagawa nila, pati yung hukuman ba daw ito? Oo, parang hindi naman ata nangyayari yan sa totoong hukuman. Pasok mo, attorney Bondok. Serve ba na ikaw ay litisin man lang? Yung nangyayari dito na sabi nila inquiry in aid of legislation, pero paglilitis na Kasi yun daw po, Atty. Jimmy, kung kaya Benico Nelson, ang mukha daw po ng Quadcom ay parang dalawa na, in aid of legislation at saka meron silang kapangyarihan na yung may kinalain yung aspeto ng paglilitis. Kaya parang sabi nila, hindi, trabaho din naman namin ito bagamat hindi niya kami mga abogado, may karapatan kaming dinggin at bilang representante, marinig din ng mga kababayan natin ang mga paratang at masagot. Ano ba talaga ang totoo sa bagay na ito? Opo, sana walang magalit ha. Pero ang sa akin po, ito ha, laharap kayo sa korte. Halimbawa, sa regular courts. Opo. Ang mga judge dyan, 15 years at least nag-practice ng law bago ma-appoint ng judge, no? Oo. Tapos yung mga lawyer nyo ang tatagal nag-aral. Ingat na ingat sila sa balancing of interest, no? Pagdating po sa Kongreso, hindi ko po sinasabing bobo lahat yan. Wala akong ganong opinion. Pero sa totoo, hindi mo alam walang kwalifikasyon except na boto ka. So okay, your job is to pass laws. Magpasa kayo dyan ng mga batas. Pero pagdating sa paglilitis, hindi ba dapat may konting requirement o background man lang sa paglilitis para to ensure that the rights of the persons appearing in or affected by such inquiries shall be respected? Hindi pa pwede i-google yan, Atty. Jimmy? Alam ko yan, tinutukoy ninyo. Yun nga ang problema tayo po ay nasa isang henerasyon, nakala natin yung quick information is reliable information. Ang problema po, ang tagal po nagsanay ng mga abogado. Kahit ako ngayon, hindi naman ako pwede maging judge. Abogado na ako ngayon, hindi pa ako pwede maging judge. Ay, opo. Pero pagdating sa porke ikaw binoto, pwede na. Yun po, kawawa po talaga mga tao. Kahit kalaban ko yan sa politika, ayokong mangyari yan sa kahit kanino man. Tama naman. Yun daw po bang mga pag-amin ng dating Pangulo sa Senado at maging sa Quadcom ay pwede bang gamitin yan na siya ay makasuhan na po sa regular court ng Pilipinas at maging sa ICC? Alam niyo po, dalawa kasing aspeto ng evidence, no? Yung admissibility tsaka yung weight. Huwag na lang natin pag-usapan yung admissibility kasi mahabang pagtatalo Doon tayo sa weight. Doon sa narinig ko, meron bang weight? May Ulit-ulit, bigat, may bigat ba? Ulit-ulit namang sinabi ng Pangulo na sinabi niya lang sa pulis na gawin niyo yung tama, ulit-ulit. No? Disregard the hyperbolis dahil alam na naman natin yung presidente, di ba? So, ang para sa akin, hindi. Walang bigat. At kung admissible, I am of the opinion na hindi. Hindi. Kasi, nasaan yung proseso? Yung represented ba siya ng properly? Yung lahat ng gano'n, So, palagay ko, hindi. Unless isulat niya. Isulat at pipirmahan. Kaya pala yun ang sabi. Yun pala sinabi ng isang abogado rin doon sa Senado. Pero yung kasi yun daw may minute yun At saka under oath, sabi ng Pangulo, I will take all moral and legal responsibility sa war on drugs. Totoo din naman ginagawa niya yun. He is taking responsibility. Malinaw naman. Moral and legal. Moral and legal. Pero hindi naman niya sinabi yung illegal. Niya. Kasi syempre, galit din naman siya sa skalawag na polis. Diba? Ang question naman from the get-go, mulat sa pool, ang tinatanong lang naman natin is kung state-sanctioned yung ginawang mga katiwalian or are these regular na mga katiwalian ng mga kapulisan. Pero kung hindi natin siya pwedeng idemanda, pwede bang ang dating Pangulo na kasi di ba sabi nila kung sumusobra na pala sa kapangyarihan itong Quadcom na ito at wala kasing nagtatanong sa korte, baka pwede naman pangunahan na ng Pangulong Digong na sabing ipahinto nyo na yan, nagmamalabis na kayo sa inyong kapangyarihan. Well, if you follow kung susundin po natin ang konstitusyon, pwede. Kasi kahit ano pong grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction, may pwede namang ihain sa korte. Pero ewan ko kung gagawin niya ng Pangulo, no? Pero pwede. Bakit hindi? Mukha naman talagang may grave abuse Ayun. Kahit sa atang simpleng taxpayer, pwedeng gawin yun kasi sa tingin niya ay... if it's a waste of taxpayers money, hindi taxpayers. Saan mo naman isasalang? Regular courts. Regular But courts. of course, regular courts, alam naman natin, di ba, na bagay, ito yung admin Kaya, hindi ba helpless yung mga taong naaabuso na sinasabi natin? Ako naman po as an officer of the court, gusto ko naman pong maniwala na gumagana ang korte natin, ang ating judicial system. Kaya nga natin hindi dapat pinapapasok ang ICC. Kasi gumagana naman yung korte. Alam mo, the question lagi is, meron bang mga skalawag? Whether judges o police o kung ano man. Siyempre meron. Saan ba wala? Diba? Ang tanong is, if
is it the defining characteristic of the system? Oo nga. Sobrang prevalent ba? Parang hindi naman. Kasi di ba sa police meron tayong ninja cops, meron to sa mga hukom, meron Oo. tayong hoodlum in robes, di ba? Meron tayong Di ba? tinatawag na bad egg talaga. No? Oo, pero kung gumagana ba ang korte, gumagana naman. So file in the regular courts. Pag he doesn't get the justice he feels he deserves, i-appeal yung pataas. Sa Up to the tingin mo, Supreme Court. attorney, ano ang ending nitong Quadcom hearing? Wala. Yun ang tingin ko. Kaya nga tingin ko it's a waste of taxpayers' money. Tingin ko wala. I think hindi naman sila talaga naghahabol ng hatol. Palagay ko sa puso nila, alam nila na hindi to aabot talaga sa korte. Tingin ko ito ay pambabakbak. Honest alam ko po marami tayong iba-ibang mga paniniwala. Pero ang sa akin, kaya ako kinagagalit na to. Kasi yung peace of mind ng bawat tao, ng taong bayan, sirang-sira na. Nag-aaway-away na naman tayo. Buti nga dati, pinag-aawayan natin yung termino ng presidente, Duterte. Tapos na, siya pa rin pinag-aawayan natin. Grabe. No? So, sa akin, move on na tayo. So ang tingin mo dito, attorney, ito ay parang trial by publicity. Oh, it's obviously, At ang motive nito ay Sirain ng partikular na tao. Alam nyo, ang hirap naman itanggi na political yan. I think Ang hirap tingnan kung anong motibo iba. Oo, kasi any reasonable mind will see. Political po yan. Ngayon, meron bang ibang aspeto? Siguro naman. I think may ibang congressman dyan na naghahanap talaga ng sagot. Pero they are in the wrong forum. Sila po ay nasa maling forum. Pumunta po sila sa korte, pwede rin naman i-publicize yun. Pero doon sa punto ng in aid of legislation, ginagawa nila ito para mag-akda ng mga batas. Meron na naman daw po mga batas na nagawa sila at mukhang nagiging bunga naman daw po ng Quadcom hearing na ito, Attorney Jimmy. Well, of course, ang dali mag-justify. Okay. Pero the law is, ang law ay laging sa intent tumitingin. Totoo bang yun ang intent nila? Di ba kahit naman sa murder, titingnan mo, intention niya bang patayin yung tao o aksidente lang ba? Ito, intention ba talaga nila isulat yung batas? Kaya nga merong yung difference yung homicide tsaka yung murder. Kung correct. nasaan yung intent. Correct. So ito rin, ay gusto ko ibalik yan sa ating mambabatas. Totoo po bang intent nila ay yung to create legislation? O political ba yan? Ako po ay malayang Pilipino at ang aking opinion ay political yan. Yun. Doon sa punto ng mukhang hinihikayat na willing na ang dating Pangulo na papasukin ng ICC sa Pilipinas Di ba? At magpapaimbestiga na raw po siya. Ano ang tingin niyo doon? Alam mo, hindi yung tingin ko doon sa mga sinabi niya kasi ginambol-jambol niya medyo as usual, yung kanyang mga chess moves, Pero ako, sa palagay ko, doon tayo sa batas. Wala namang bawal na mag-imbestiga yung ICC. Okay. Iba naman yung investigation sa cooperation. No? Kung gusto nila mag-imbestiga kayo. Pero to actually obtain documents Or submit o ourselves. tayo magsasubmit, iba. Kasi marami tayong issues tungkol sa Rome Statute na kailangan pag-usapan. Jurisdiction, complementarity, kung ano ibig sabihin ng cooperation versus continued consideration. Kaiba yun. So, palagay ko walang jurisdiction. Yun ang punot dulo niyan. Pero kung halimbawa, kasi sabi nila ngayon, online na naman, di ba, Nelson? Kaya, Benny, yung naging pagdinig ng Senado at saka ng Quadcom, baka hindi pa pwedeng i-extract na lang natin doon at ipagawa na lang. Yun na ang ebidensya, isumitin natin sa ICC. Kahit po ang ICC, kung basahin niyo yung Rome Statute, una wala akong jurisdiction na nakikita. And marami akong kasama dyan sa pag-iisip na ganyan. Pero even the Rome Statute, assuming there's jurisdiction, may mga rules of admissibility. Nandun sa Rome Statute, no? At titingnan natin kung admissible nga ba yung mga sinabi niya. Was it said in the right conditions? Binigyan ba siya ng pagkakataon talaga na buuin yung kanyang salaysay? Ilang beses napuputol pag hindi na panig dun sa... Di ba nakailang suspension ba? Tuwing nagkakainitan, suspend. So I don't think there was any completed statement. So paano mo i-admit yung incomplete statements? Yun naman ang akin. So, ino-observe din nila yung admissibility rule ng evidence. For example, kung transcript yan, dapat yan authenticated. Hindi basta-basta kinopya lang kung saan-saan. Opo, tsaka kung paano na-obtain yung pag-amin na yun. Was it under duress? Was it properly represented? May due process ba? Alam mo, yan ang problema. Yung korte natin, ilang dekada na yan nag-ooperate, nag-aayos sila ng rules of court to ensure the preservation of rights. Tapos itong ganitong pagdinig sa Kongreso, walang ganoon. Ay, nako. Mukhang alam ko, Attorney Jimmy, may mga schedule pa kayo na naharang namin kayo. Pero ang balita ko ay meron kayong mga activity, anong tawag ito? Parang bilang singer, no? At mukhang ang kikitain nito ay itutulong niyo po sa tanggapan ng Pangalawang Pangulo. Paki-explain niyo nga po ito, Attorney Jimmy. Hindi, kami lang po talaga. Hindi po political to. Ito po honest, hindi po talaga political to. Matagal na naman akong singer. At ang silbi ko sa buhay na to ay fundraiser talaga.
nila. Oho, Ang nanay oho. ko tawag dyan, almoner. No? Ako yung Almoner. taga-limos para sa nangangailangan. Okay. Diba lahat naman tayo may kasabihan na sana ako na lang yung tumulong kaysa ako pa yung mangailangan ng tulong. Tama. So that's what we do. Nagpa-fundraiser kami, concert. Nagkataon lang po na yung OVP ang bukas sa aming tulong. Aha, Kaya okay. kami nakipag-ugnayan. Pero it's not exclusive to the OVP. Kahit sino po ang humingi ng tulong namin, aawitan po namin kayo dahil yan lang po ang malaki-laking maitutulong ng aming komunidad bilang mga musician. Ayun. So may mga schedule. Ang dami nanonood ngayon sa atin sa Facebook at Bigay saka nyo sa sa YouTube. Ano, ha? Saan ba nila pwedeng malaman yung mga schedules nyo, Attorney Jimmy? Alam nyo, para simple, puntahan nyo na lang po ako sa jimmybondok.com. Tapos na po. Tsaka Yun ha. Sa jimmybondok.com, narinig nyo na yung pahayag ni Atty. Huwag nyo kakalimutan si Atty. Jimmy. Isa ho makakatulong yan sa pag-akyat ni Ate Sara sa 2028. O ano naman ang pahayag ni Ate Sara dito? Nagsalita na po si Ate Sara. Patungkol naman ito, dito sa railway project sa Mindanao. Siya po ay nalulungkot dahil kaya nga siya tumakbo ng pagkabisi ay ang kagustuhan niya ay yung pagkukontinue, yung continuity ng mga proyekto ng kanyang ni Tatay Digong. Pero subalit talaga hong wala ho at ang nangyaring mga pagko-continue, pagpapatuloy. Lagi na lang Mindanao ay agrabyado dito. O Ate Sara, paliwanag mo sa amin kung ano yan. At para maliwanagan yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nasa Mindanao na umaasa o dito nga sa mga infrastructure daw, kung sino nakaupo. Pagpapatuloy na lang po sana. Ano ho nangyari? Isang short slide lang po. Pasok ate. Yes, oo. Ang Office of the Vice President, meron kaming medical and burial assistance. So yung naibigay natin ngayon, yun yung mga nag-request ng burial assistance. And then meron din kaming Magnegosyo Taday. Ito yung entrepreneurship program ng Office of the Vice President. So meron tayong ceremonial turnover. Ngayong hapon yun, check nila to follow doon sa ating beneficiary cooperative. Okay, next question is on the line. 93.7. I have a question, VP. Yes, ma'am. Update lang po sa itong typhoon relief efforts po for OVP na update ng VP. Yes, ma'am. Ang ating Office of the Vice President, meron tayong na-institutionalize na Disaster Operations Center, no? So, ongoing ang kanilang coordination with Isabela Satellite Office, with Pangasinan Satellite Office, with Bicol Satellite Office, kasi ito yung areas na affected ng bagyong Christine, Pepito, and Marcy. Yung tatlong bagyo. So, habang ginagawa nila yung mga activities namin ngayon for the 89th OVP anniversary, sabay din ginagawa yung mga relief operations ng mga identified na affected individuals ng pagbaha and landslide dito sa mga areas na ito. BP ma'am, unsay reaksyon nimo ma'am nga matag interview BP ug hisgutan sa Quadcom ang mga Duterte family dagay mga bagyo mosulod. Pero if ever kung di ka hisgutan, why bagyo nga mosulod sa atong nasod? Unsay imong reaksyon na BP? Dili ginako. Ayan, pasensya na po kayo ha. Doon na hindi po natin ma-translate. Pero doon po sa nakakaintindi, shoutout nga po sa mga taga Mindanao, Bisaya, especially at Luzon, kung saan man kayo panig sa buong Pilipinas, at mga OFW, shoutout po. At sa mga Bisaya, sa mga taga Mindanao, Davao. Yan, magandang morning po. Eto pasensya na po kasi talaga interview po ito ng Ate BP sa area po ata ito ng ng Mindanao o ng Davao. Sa nakakaintindi po, i-translate niyo na lang po. Okay, pasok. Ako na siya matubag no kay dili ta maka-predict sa weather, pero ato dito na lang sir. Okay. Ato dito na lang sir. Next question, Sir Louis Oranda, Jimmy. Yes, VP Inday, benang hapon po. Sa pagpalo kung katanungan dito. Sabi sa House leadership yung sworn of affidavits mo raw, is it enough or insufficient para sabi ng mga mambabatas? Well, sabi nila insufficient daw and hindi nila tanggapin. So hindi na rin ako nagsabi. Hindi na rin ako nag-asayang gumawa pa
ng affidavit. So, padayon lang sila sa ilahang gibatik. O padayon lang po ang bagyo sa ang bagyo sa pag-agi din sa ato. Wala po lang, BP Inday. Atin po ba kayo sa next hearing? Well, it remains to be seen, sir, no? Sa pagkakaroon, case-to-case basis may kung depende kung kisay dunay madawat na invitation, depende po sa desisyon sa tao. Wala ko nagapugos sa mga OVP personnel nga mo attend, wala po ko nagsulti sa ilaha nga ayaw attend. Ang ako aging permi ginasulti sa ilaha, kinahanglan magdesisyon mo, kinahanglan pahibalun mi sa inyong desisyon para kibalun mi kung unsa ang amo ang matabang para sa inyong Okay, next question. Sir Alex. Ayan, may ads ha. Kahit hindi natin na iintindihan yung language, no? Pero yung pagsuporta natin sa Ate Sara ay andun pa rin, ha? Kaya wag niyong i-skip yung video, ha? Tuloy niyo lang. Comment mo ma'am sa yung sinabi ni Congressman Congo na the Office of the Vice President should be blamed kung mawalan ng 200 jobs ang OVP sa Teray offices. As I said, sir, no, dili na ko motubag sa ilaha kaning mga nagapangalan sa ilahang kaugalingon ug young goons din ha sa ato ang House of Representatives. Next question. Marlon. Klaro ba to? Goons. Marlon Tibukan. Reaction mo lang sa ongoing na investigation regarding sa drug war at saka extrajudicial killing. Yes. So, pareho po sa investigation nila sa Office of the Vice President, kung kinsa man tong mga ginapatawag, ginaingnan ako sila nga ilahan ng desisyon, personal na desisyon dapat sa tao, kung mo attend siya o dili, o pahibalon ko or pahibalon mi para kibalon mi kung saan mo ang matabang sa tao nga mo attend or sa tao nga dili mo attend. Ma'am, there's a phone-in question from the OVP media in Manila. Reaction on the supposed 1 million bounty placed by the HR committee on the para po sa pagkakakita kay at sa alleged CIF Secretary Mary Grace Gab. I have no comment on that, no, because I've not seen the acknowledgement receipt na kanila na sinasabi, because basically lahat ng mga documents hindi siya dumadaan sa akin, dumidiretso siya sa SDO and sinasubmit siya sa ICFAO, yung office ng COA na gumagawa ng audit ng confidential funds. So hindi ako makakomment, lalong-lalo na hindi namin alam kung paano pinroseso ang pagbigay ng copies ng ARs or ng submissions namin sa COA to the House of Representatives and sino ang nag-handle noong mga documents. Isa pang follow-up nila, Deputy Speaker David Suarez claimed that OVP is hiding Miss Gina Acosta in Caraga. That's why there's an ongoing event here in Butuan. Well, alam naman ng lahat na it's the 89th anniversary of the Office of the Vice President and hindi lang Caraga ang merong activities in relation to the anniversary, no. In fact, sa susunod na araw nasa Bukidnon kami for Southern Mindanao, Central Mindanao, and then nasa Lanao del Sur kami for Western Mindanao, and then for BARM, and then nasa Isabela City kami for Nako, ayan na ha, BARM. Taga Mindanao, alam nyo na po ha, sa Mayo, tulungan po natin si Ate Sara at yung mga kaalyado ng Duterte, ipasok po natin sila sa pagkasenador. At doon pa sa party list ha, Duterte party list, Panaw party list, at kung gusto nyo ipasok yung mga napupusuan nyo, bahala po kayo po magdidesisyon yan. Pero kung alam nyo yung mga kandidato na kumukontra at sumisira sa mga Duterte, tapon nyo po yan. Alam natin, malaking bagay ang BARM, Mindanao, Bisaya sa boto. At syempre ang Luzon. Pag nagsama-sama po ang ating puwersa na tulungan itong mga kalyado ng mga Duterte, mapapanalo po natin ang Ate Sara sa 2028. Tandaan nyo po yan. Malaking bagay po yan mga alyado, yung mga nasa mga inendorso ng ating Pangulong Duterte. Ito tuloy. Western Mindanao, and then meron din kami sa Cebu, meron din kami sa Leyte, meron din kami sa Ifugao. All these were planned and prepared last year when we proposed our budget in relation to our Thanksgiving activities, in relation to our anniversary. November 15 yung anniversary. Pero before and after November 15, madaming activities sa Office of the Vice President. Next question, Sir Fred, please go ahead.
Vice, latest survey po ng SW, nag-tie kayo ni Senator Tulfo at yung iba is nila talaga. May posibilidad ba na sa presidential election magtandem ang Senator Tulfo in reaction po ito? Sa pagkakaroon, sir, wala pa magbubuhay. Sa ngayon, hindi ko pa iniisip yung 2028 election. Dahil napakaraming nangyayari araw-araw, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas at hindi ko alam kung tatakbo ba ako sa 2028. Pero sa lahat ng mga nagtatanong simula noon hanggang ngayon, sinasabi ko sa kanila, I think for a presidential candidate, the perfect time to decide would be December of 2026, the year before filing ng candidacy. Assuming automated siya, filing of candidacy sa 2027, yun siguro yung perfect time para sa mga kandidato na mag-decide kung tatakbo sila. Next question, Sir Ben. Sige ka. VP, anong mangyayari sa 200 na mga personnel if ever matuloy na mawalan sila ng trabaho? Actually, sir, estimate lang man to na ako, no? Wala yung kibalo exactly kung pila yun ang mawalaan ng trabaho. But definitely kung doon ay budget cut and ma-appeal tong portion dito nga naka-charge ang mga sweldo sa mga tao, doon ay mga mawalaan o trabaho. Ma'am, there's a follow-up from the OVP media. Comment reaction of Philippine government's prison exchange agreement with Indonesia to secure the repatriation of Marilyn Veloso. I cannot comment on that. I think the best person to comment on that would be the Department of Foreign Affairs. Likely sila yung gumawa ng negotiations and they know the details of the negotiations. I do not have personal knowledge of the details of the negotiation. Sir Lando, Roger Sabi. Yes, BP, sayang kayo nasugdan sa imong papa na si Tatay Digong. Katong project na to, Mindanao Railway, mo na ito'y paglaom sa taga Mindanao nga muuswag ang gulambong Mindanao pero gipahunong karon sa kasamtangang administrasyon. Ano sa imong komento? Well, yes, sir, maupod na ang yan din ang kinakasama ng loob ko dahil I ran on the platform of continuity and unity, particularly the Build program of the previous administration of President Duterte. And in fact, hindi lang yung Mindanao Railway ang unappropriated ang Philippine government part na mga obligations. Meron pang mga ibang mga projects na ganun din hanggang ngayon. Kaya masakit sa loob ko dahil napakalaking tulong niyan, hindi lang sa Mindanao, lahat ng mga projects sa buong bansa. And we are still hopeful na matutuloy yung mga build, big ticket projects. Sir Ray, one more project. So yan, narinig nyo ha. Hindi lang pala railway project ha. Marami pang iba. Yun sana lang ha. Ibigay natin yung boto natin dun sa mga kaalyado ng mga Duterte. At syempre, sa pamamagitan yan, madadala natin si Ate Sara sa 2028 presidential election. Doon naman sa project, pag nanalo po ang Ate Sara, for sure matutuloy at matutuloy yan. Sana, di ba? Sana lang makuha natin ang panalo. Hanggang sa muli kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Huwag kang pahuli sa mga balita, issue at reaksyon. Mamaya meron tayong upload. Bye-bye!